Please listen to this. Hello mga mahal, kung ano man ang estado niyo sa buhay ngayon, tandaan nyo na mahal kayo ng Panginoon. Ang video na to ay sana mapagkunan nyo ng inspirasyon o leksyon na hindi hadlang ang ating kapansanan upang tayo magmahal, maging masaya at mangarap. Si Angel Grace at si Rosalina, kanyang mama, ay isang best example ng hope o pag-asa. Yung iba, maliit lang na bagay o problema, bumigay na. Umibig lang si Angel Grace sa isang mapagsamantalang afam dahil dito namatay ang kanyang mama, siguro sa pag-alala at sani ng atake sa puso niya. Ang tanong, may lalaki ba na tunay na magmahal at pakasalan ang tulad ni Grace na walang mga paa at mga kamay? Mapagsamantala at ano talagang tunay na motibo at intensyon sa apam niya. 1 week lang silang nagkakilala ni Angel. Bakit parang kidlat na nag-propose na pakasalan niya si Grace? Ganon ba ang love? Isang 1 week lang, mahal mo na isang tao, umiibig ka na, hindi mo sila lubusang nakilala. Ganon bang love? Hindi, parang hindi. Kasi ang love, matagal na proseso na yan bago mo ma-realize na mahal mo talaga isang tao, di ba? Di ba? Di natin alam kung anong motibo ng afam niya. Yes, walang nanay na ilagay sa kapahamakan ang kanyang mga anak. Pero siguro, para siguro sa kaginhawaan at para may lalaki talagang magmamahal at mag-alaga ni Angel Grace. At nagdesisyon na lang ang mama nito na i-grab ang opportunity na kahit na di nila alam ang tunay na pagkatao ni Afam o anong tunay na intensyon. Kasi si Rosalie mayroon ng she has failing health, siguro may sakit na siya, naramdaman niya na anytime kunin siya God. Siguro ginab na niya yon na may lalaking magmahal sa kanya, isang foreigner. Hindi natin alam kung anong prinamis ng isang apam na yan. At naniwala naman sila na tunay at totoo ang intensyon ni apam. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Sana'y may makuha kayong aral at inspirasyon galing kay Angel Grace na isang babaeng walang mga kamay at mga paa na gustong maging normal na dalaga. Maranasan ang umibig, magmahal at may lalaking iibig at magmahal sa kanya. Kahit ganun ang kanyang sitwasyon sa buhay. Napakasakit talaga. Nakita ko kung ano ang hirap talaga sitwasyon ni Grace ngayon. Hindi ko ginawa itong video na to para lang maawa o kaawaan si Angel Grace. Alam nyo, maraming nagmamahal ni Grace. Marami talaga nagmahal ni Grace. Katulad namin, lalo na si Ma'am Celeste. Tingnan niyo si Ma'am Celeste Dosmao. Parang si Angel Grace ayaw nang kumalas sa mga hugs ni Angel Grace, sa embrace ni Ma'am Celeste. Parang finil talaga ni Ma'am Celeste ang pagmamahal ng isang nanay. Alam nyo na ang buhay natin ay maikli
bakit sayangin ang ating panahon sa mga walang kwentang mga bagay, sa away-away dyan, mga hindi natin alam na, tingnan nyo, anong nangyari kay Rosalie? Alam ba, alam ba natin na mangyari sa kanya ito? Na si Rosalie, makita natin na isa siyang, strong woman. Ang build niya ay, malakas talaga ang tingnan natin, ang healthy tingnan natin si Rosalie. Pero anong nangyari siya? Namatay siya. Pero, kahit hindi natin ma-question ang kagustuhan, ang mga plano ni God. Kasi hindi natin alam kung hindi nangyari yan. Kung hindi nangyari na kinuha ang buhay ni Rosalie ni God, baka mayroon pang mas malalim na mas malalim pa, mas nakasakit pa mangyari. Hindi kay Angel Grace. Alam niyo, ang buhay natin ay dapat mahalin natin ating buhay. Kung may time tayong tumulong sa kapwa natin, lalo na sa ganitong klaseng mga tao, bakit di natin tagaan ng time? Huwag na yung mag-away-away, magsiraan, lalo na ngayon nga malapit na ang eleksyon, magsiraan. Yung iba nga yan, nag-away-away dahil sa lupa, sa boundary ng lupa. We are wasting time for this. Alam niyo, alam mo ba, na ang buhay natin ay maikli lang. Ang buhay natin ay maikli lang para mag-away-away sa mga walang kwentang mga bagay na yan. Yung inaapag-away-away natin, kung lang natin yung time natin sa mga katulad nila na tumulong tayo without expecting in return, without expecting bayad. Tulungan natin sila. Kahit wala kang pera, ang presensya nyo sa mga katulad niya ay sobrang-sobra na. Kasi aanhin pa yung mga bagay na yan, kung yung pagbigay nyo para lang kayo sisikat, para lang may points kayo sa media, may points kayo, lalo na yung mga politiko na bigla lang susulpot dahil gusto nila na talagang makita sa social media na charitable pala sila. Pero ang totoo yan, nagpasikat lang yan. Alam niyo, ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat tayo mag-after ng reward. Dapat tayo magmahal, mag-care, magbigay kung ano, magtulong na yan. Kaming mga vlogger, alam nyo, pagpasensya na kayo pasensyahan nyo kaming mga vlogger kasi vlogger kami Dapat yung mga videos natin i-post sa social media. Kasi yan ang role namin as a vlogger. Yung iba niya yan, para lang daw kumita. Alam nyo, hindi ito makayaman sa isang vlogger. Hindi. Dahil ilan lang ang ibigay ni Meta sa amin. Hindi. Ang mapagyaman namin, yung respeto nyo, yung pag-unawa nyo, yung acceptance nyo, kung ano man kami. Kasi, para sa akin, gusto lang kong maka-inspire sa lahat. Gusto kong maka-inspire sa lahat. Na, ang buhay ay may pag-asa. Tingnan nyo si Angel Grace. She brings hope to everyone. Siya nagbigay ng pag-asa. Tingnan nyo, nakasmile siya, masaya siya. Kahit na, ganon lang siya. Mayroon siyang puso na gusto ding magmahal at matikman ang tunay na pagmamahal sa isang lalaki bilang siya isa ng dalaga. Ma-feel niya ang isang love. Pero ang iba yan, mapagsamantala. May mga lalaki talagang walang puso, mapagsamantala.
Ano ba, yung weakness ng isang katulad niya? Ano eh, bakit di ba kayo natakot ni God? Di ba kayo natakot kung di ba kayo natakot kung ano ang karma na darating sa inyo pag mapagsamantala kayo, pansamantalahin nyo ang mga katulad nila? Bakit ako ba ay emotional? Kasi noon pa man, maliit pang bata si Angel Grace, nakita ko na siya. Kung mayaman talaga ako, I will provide anything na gusto ni Grace. Alam nyo, isang mabait na bata si Angel Grace, mapagmahal siya. Isa siyang intelligent na tao, bright siya. Pero ang mga tao iba dyan, sus, ang ganda-ganda, ang sarap yakapin ni Grace. Sarap, para siyang, ang bait-bait niya. Ang gusto, maka-inspire talaga si Angel Grace. Kung sino man niya gustong tumulong kay Angel Grace, tulungan niyo si Angel Grace. Gusto talaga niya ng cellphone, yung Android phone. Puntahan niyo sila sa kanyang mga needs. Kasi doon na siya, kukunin na siya sa kanyang uncle. Kasi yung mga kapatid niya, hindi siya maalagaan kasi may work yung mga matanda niyang kapatid at mga bata pa yung mga kapatid niya. Doon na siya sa kanyang uncle. Kailangan siguro niya ng mga diapers. Kailangan niya yung pagkain, yung cellphone. Talagang kailangan niya yung cellphone kasi ito lang libangan niya while nasa bahay sila. Kung sino man ka nga mapagsamantala kay Angel Grace, sana makarma ka. Sana si God makakita sa iyong itim na budhe. Sana, kasi nakita ni God ang lahat eh. Kasi itong klaseng mga tao na to, kung naniwala ka sa gaba sa Bisaya, sana stop mo na yung kalukuhan nyo. Baka mabasa mo afam ni Grace na hindi mo naman ako maintindihan kasi Tagalog, isa kang German national, hindi mo ako maintindihan kasi Tagalog ka, English ka, German ka, ako nagtagalog. So sana ikaw, you German national, yung apam, sana you learn lesson out of this. God bless us all. Thank you.